mapagpalang gabi pong muli sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon, nawa ang pagpapala at ang pagmamahal ng ating banal na Panginoon ang sumainyong tahanan. Ito pong muli ang inyong paboritong programa tuwing linggo. Ang Back to the Scriptures ay muli na naman po sa inyong maglilingkod sa loob ng 1 oras. 1 oras po ng pagtalakay ng mga makabuluhang paksa na may kinalaman po sa kabutihan ng ating Panginoon at sa ating kaligtasan. Kaya nawa po mga kaibigan, kayo po'y tumutok at wag nang maglipat ng inyong mga radyo sa gabing ito at laging itutok lamang ang inyong mga talapihitan sa programa po ng DWBL 1242 kHz AM radio station. At sa gabing ito ay babatiin ko muna si Brother Ronald ng happy birthday. Belated, actually kahapon, kapatid na Ronald. Ano? Thank you very much, Brother Robert. At sa mga bumati sa atin, mga kaibigan natin sa Facebook at saan man, ay maraming salamat sa inyong pagbati. Okay, yun na nga mga kaibigan. Amin pong itutuloy yung aming pangako sa inyo na hindi natapos nung nakaraang linggo, kapatid na Ronald. Yep. At napakaganda ng ating pinag-aaralan sapagkat ito'y napaka-importanting malaman natin mula sa banal na kasulatan kung saan matatagpuan yung itinayong iglesia ng ating Diyos. Iglesia ni Kristo na tinayo nung kanyang sariling authority at ito ba ay nagpatuloy? At kung ito'y nagpatuloy ay nasaan ito ngayon at masusumpungan ba ito? At ito ba'y inihahayag ng Biblia? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mananalangin, kapatid na Ronald. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami muling magdilingkod sa inyo ang Back to the Scriptures at napakahalaga po ng aming paksa tungkol po sa tunay na pagkakakilanlan ng inyong bayan ng Diyos sa huling araw na ito. Kaya nawa, Panginoon, gabay niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig, Panginoon, i-guide niyo po sila, lalo na yung mga taong naghahanap at nalilito at naguguluhan sa dami ng relihiyon ngayon, na nawa ay ma-tune in sila sa programang ito, sapagkat ito po ang paraan niyo para makipag-usap at ihayag ang katotohanan sa naguguluhan at madilim na sanlibutan ito. At ito po lahat ay aming dalangin sa matamis sa pangalan niyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay. Mga kapatid, alam po ninyo, ang Back to the Scriptures, marami pong nabibless sa programang ito. At ang totoo niyan ay meron tayong babasahin bago magsimula ang ating programa ng mga updates mula sa ating mga listeners para po naman ma-share namin sa inyo paano ho nabibless ang ating mga listeners. Kung nais nyo rin po mag-express na inyong pagsasalamat sa Panginoon to our ministry ng Back to the Scriptures, ay pwede rin nyo rin po na i-open ito sa amin. Pwede ho kayong bumisita sa aming website, www.backtothescripturesministry.webs.com. Ano ho? backtothescripturesministry.webs.com. Kung may questions kayo, actually meron po tayo ngayon na Bible study page, no, sa atin pong website na Back to the Scriptures. Punta lang ho kayo sa aming Back to the Scriptures Ministry .webs.com. Meron po doon Bible study page na kung saan doon ay kung nais nyo mag-aral ng Bible, yung topic ng Bible, makilala ang Panginoon, anong kalooban niya sa inyong buhay, ano ang plano ng Panginoon, ano mangyayari sa future natin, ano paano magwawakas ang mundong ito, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Andun po, basahin nyo lang po ang bawat pahina. Doon sa pahina na Bible Study, andun po at kung meron kayong questions or may tanong doon sa inyong mababasa na Bible Study page, ay doon po sa baba, meron po kaming form na nilagay doon para fill upan, i-type nyo pa lang po yung inyong tanong at ito'y sasagutin namin. Marireceive namin ito sa aming email. Sister Sheila, meron tayong mga feedback mula sa ating mga listeners. Meron tayo dito, Brother Ronald and Brother Robert, mula kay Brother Himer at Acel Trono Galario from Nara, Palawan. Dito kami sa Nara, Palawan. Noong Sabado, AY ay pinalabas ko ang video niyo, Brother Robert, tungkol sa pagtugon ninyo sa INC. Nabitin sila kasi kalahati ng part 1 ang napanood nila, kaya next Sabat ipagpapatuloy namin ito. Ang wika ng pastor namin ay pwede naman daw kayong imbitahan. Sa ngayon, ida-download ko lahat ng video at audio ninyo upang makadagdag sa kaalaman ng mga kapatid ang tamang pagsagot. Amen. Amen. Okay. Amen. At tamang pangangaral ng Biblia. Oo, salamat kapatid at
Alam nyo, kami natutuwa dahil kayo ay minumove ng Holy Spirit na hindi lang kayo nakikinabang sa programa ng Back to the Scriptures, kundi sinishare nyo pa po ito doon sa mga tao, lalo na sa ating church, no? Sa AY. No? Meron pa ba dyan, Sister Sheila? Meron, Brother Ronald, galing sa dati namang INC. Dati siyang Iglesia ni Cristo. Yep. Arnulfo Dasilio. Maraming salamat po, Kuya Ronald, dahil napakinggan ko po yung topic natin noon na saan matatagpuan ang iglesyang itinayo ni Kristo ngayon. Dahil po sa inyo, mas nalinawan pa po ako kung ano pa ba ang talaga ang tunay na iglesia ng Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil niloob niya po na yung mga panalangin ko na sana makita ko na yung tamang paglilingkod sa Diyos. At may kadulugtong pa yan. Excited na po ako mapakinggan yung part 3. Loobin po sana ng Diyos na magtuloy-tuloy pa po kayo sa programa ninyo at advance happy birthday po. Wow, late na siya. Advance para next year yan. Okay, sana matapos na po itong paghahanap ko tungkol sa tamang paglilingkod sa Ama. God bless po, Kuya Ronald. Ayun, maraming salamat, Brother Arnulfo, no? Siya yung sumulat sa atin last time na napanood niya ang pagbubunyag na sagot natin sa ANC, no? Tungkol sa Sabat. At nagpapasalamat tayo dahil ang programang ito ay nagiging pakipakinabang sa ating mga kapatid, no? At ganun din yung kapatid natin na binati kanina ni Sister Sheila, si Brother Jimer at Sister Isel Trono Galario. Taga Nara, Palawan to, imagine. Taga Palawan yan. At sana po ay pagpatuloy nyo lang po ang inyong pakikinig at tayo naman po ay patuloy na magpapagamit sa Panginoon. Brother Robert? Tama yon. Salamat, Sister Sheila, sa ating Thank updates. you, kapatid. Okay. So, yun na nga po mga kaibigan. Atin na pong itutuloy yung ating hindi natapos nung nakaraang linggo na ang tanong ay nananatili ba ang iglesia ni Kristo na kanyang tinayo at saan ito masusumpungan sa panahon natin? Yun ang pinakamagandang sapagkat alam naman natin dito sa ating pinag-aralan sa Aklat ng Kapahayagan o Revelation chapter 12, inisa-isa po natin ito, ay dito po inihayag na merong isang babaeng nakadamit ng puti na ito ay sumisimbolo sa pagiging purity ng iglesyang ito. At siya ay nanganak ng isang lalaki at ang lalaking ito ay inusig sapagkat ayaw niyang maghari ito sapagkat mula pa sa langit ay naiinggit na ang dyablo. Kaya itong batang lalaking ito na may panghampas na bakal ay hindi siya nagwagi yung dyablo. At nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesus, siya nga yung hari at siya'y umakyat sa Ama upang ihanda ang ating mga tahanan. At sa galit ng dragon sapagkat siya hinagis mula sa langit, kapatid na Ronald, hindi siya makabalik doon. Meron siyang babalingan ngayon. Ito yung tinatawag na mga nalabing iglesia ng Diyos. At Brother Ronald, siyempre, magiging malaking katanungan sa kanila. Kung ito ang nalabi na iglesia ng Diyos na kinanlong, di ba? Kinanlong sila, kinanlong, hindi nawala. At ito ay matetrace natin sa Biblia mismo at hindi imbento ng iglesyang ito ay inusig kaya siya kinanlong sa lupa daw na binugay yung tubig, kinain ng lupa yung tubig. So nalalaman natin na ito yung nabanggit mo last time na part ng North American continent na dun sila na pahinga sa pagpe-persecute. Okay. Napakabuti ng Panginoon, kapatid, sapagkat ang atin pong Panginoon ay patuloy na gumagabay sa kanyang iglesia, no? Kahit sa mga huling araw na ito, alam po natin na ang Panginoon ay hindi ho siya nagpapabaya at kilala niya yung tunay at sa hindi. Alam niya kung sino yung hindi at tunay. In fact, meron nga pong salita ang Panginoon na sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon, kasi nasa huling araw tayo, Brother Robert, ay nakatitiyak tayo na hindi ho pababayaan ng Panginoon na maligaw ang sino mang may malinis na puso na naghahanap ng katotohanan. Kayo man po, kaibigan, kung nalilito ka na sa dami-dami ng relihiyon ngayon nagpapakilalang sa Diyos, ang Diyos po ay nababasa niya ang puso niyo. Hindi ho niya kayo pababayaan. Ang totoo niyan, Brother Robert, sabi rito sa isang talata ng Biblia, sa ikalawang Timoteo, 2:17 hanggang 19, sa kabila ng maraming mga maling turo at maling aral sa bayan ng Diyos ngayon, ang sabi rito, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, kasama sa mga ito si Himeneo at si Fileto, na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya
at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ano ho sabi sa atin ng Timoteo? Sa binasa natin, ang mga maling aral, mga ngaral, kahit hawak ay Biblia, talagang nag-i-exist po yan kahit noong panahon ng mga apostol. Na halimbawa nga po ay si Himeneo at si Fileto na ang kanilang salita, yung false teachings nila, na mayroon naganap na daw yung pagkabuhay maguli ay kumakalat na parang gangrena. Alam natin, gangrena isang sakit yan na pagka ito'y hindi na gamot, kumakalat sa buong katawan at mabubulok at mamamatay ka. So, ang sabi naman ng Pablo, ngunit matibay ang saligan ng Diyos sapagkat kilala ng Panginoon ang mga nasa Kanya. Ayun. So, ibig sabihin, sa gitna ng maraming magugulo at magkakaibang pananang iba-ibang relihiyon na ito, kilala ng Panginoon kung sino sila. Kaya nga sabi dito sa isang talata ng Roma 11:4 at 5, ay ganito ang sinasabi. Subalit, ano ang sinasabi sa Kanya ng kasagutan ng Diyos? Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Gayon din sa panahong kasalukuyan ay may nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Ayun. Kung paanong sa panahon ni Elias, Brother Robert, no, at Sister Sheila, na story ni Elias, di ba? Halos lahat ng propeta corrupted, no? Yung mga priests corrupted na they worship the false god Baal. At si Elias mismo natakot sa kanyang buhay. Kasi sabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako. Ako na lang nag-iisang tapat dito. Pero ang ganda ng assurance ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Sapagkat ako'y nagtabi pa ng 7,000 mga tapat na nalabi sa pamamagitan ng bayaya. Kaya sabi dito sa 11:5 ng Roma, panahong kasalukuyan, may nalalabi na hinirang. May natitira. Meron. Hindi nawawala. Hindi nawawala. So, ibig sabihin, kapatid na Ronald, kung may tumatalikod man noon, o maging sa panahon natin, may matitira pa rin. Meron. Kaya nga sabi ni Pablo, itong sa Roma 9:27-28, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Bagaman ang bilang ng mga anak ng Israel ay maging tulad ng buhangin sa dagat, ang nalabi lamang ang maliligtas. Ayun. Sapagkat mabilis at tiyak na isasagawa ng Panginoon ng kanyang salita sa lupa. So ang kaligtasan hindi pala paramihan, ano? Kasi ang sabi rito, kahit ang bilang ng Israel, alam bayan ng Diyos yan, marami. Hindi porque ikaw ay kabilang ka sa isang iglesia sa bayan, talagang konti lang. May nalabing naligtas. May mga tunay kasi. Faithful remnant. At ito ngayon, ang binabaka ng Diablo, sabi do sa Revelation 12:17, di ba? At yun. Nagalit ang dragon dahil hindi siya nagtagumpay na lupigin si Kristo. Hindi siya nagtagumpay na lupigin ang iglesia during the Dark Ages, during the papal supremacy na 1,260 years. No? At ngayon, ang kanyang tinututukan ngayon, yung nalabi. Kasi kung walang maliligtas, hindi magiging busy si Satanas para atakihin ang nalabi. Tama. Kaya ngayon, obligasyon natin bilang mga ngaral ng salita ng Diyos na malaman kung sino itong nalabing ito dahil napakapalad at napakaswerte natin pag nakita natin to. Tama yun. Pero sa isang banda, mahirap din kasi mahirap ito yung dito nakatuon ang pansin ni Satanas. Ang pinakalayunin niya ay pigilan ito. Yan. Na makita ito. Babakahin. Ibig sabihin, hindi pabor sa kanya ang sanlibutan, hindi pabor ang lahat ng bagay, kundi ito yung iglesia na talagang hanggat maaari gagawa ng paraan si Satanas na usigin at lupigin ito. Pipigilin niya kasi ilalapit sa Panginoon eh. Oo. Malalantad yung kasamaan niya. Mapapabilis yung pagsunog sa kanya. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan, andito na tayo sa part 3. Ipipresent natin sa inyo yung identity ng remnant. No? Ayun. Hindi ho tayo ililigaw ng Diyos sapagkat hindi niya sasabihin na merong siyang remnant na ililigtas at pagkatapos hindi namin ipapaalam kung sino. Tama yung kapatid. Kaya dito rin sa aklat na Apokalipsis, nandito po ang mga palatandaan kung sino itong remnant na ito na dapat nating samahan, hindi para maligtas, kundi niligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Sasama tayo rito kasi ito yung andito magsasama-sama lahat ng mga niligtas ng Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Gawa 2:36, at idinadagdag ng Panginoon sa iglesia ang lahat ng mga nangaliligtas na tumanggap sa ating Panginoon. So, meron tayong 3 palatandaan dito, Brother Robert, Sister Sheila, na gustong i-share sa ating mga tagapakinig. Number 1, itong nalabi sa mga babae na ito, na sabi sa 12:17 na nalabinhi ng babae, na tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus, meron tayong clue sa Book of Revelation na itong nalabi na ito ay naririto sa ating panahon. During that end time na ito. Paano natin natiyak? Kasi po, merong binabanggit na propesiya sa Biblia. Dito po sa Revelation chapter 10, verse 5 and 6.
At itinaas ng anghel na aking nakita na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay sa langit. At nanumpa sa nabubuhay. Magpakailan pa man na siyang lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon, at ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na narito, hindi maaantala pa. Iyon. Ito palang remnant na ito, o yung nalabi na binhi ng babae na tunay na iglesia sa huling araw, ang kanyang paglitaw ay matapos noong 1260 years, no? Yung 1,260 years na pag-uusig ng papal supremacy, na batay po sa ating pag-aaral nung nakaraang linggo, ay nag-start noong 538 AD hanggang nagtapos ito noong 1798 AD, no? Na kung saan ang Papa ay nawalan ng kapangyarihan at siya ay na-exile at doon humina ang church and state. No, nawala yung kanyang impluensya. So itong iglesia na ito, yung remnant na ito, ang paglitaw niya ay sinasabi sa atin sa Bible na after ng tinatawag nating 1260 years na tinatawag nating Dark Ages, magiging malaya ang kanyang pagsamba. Kaya tama lang na doon sa binasa ni Sister Sheila na si Juan ay mayroong nakitang pangitain. Brother Robert, Sister Sheila, mga kaibigan, itong si Juan ay pwede nating sabihin na siya ang kumakatawan sa atin ng mga lingkod ng Diyos ngayon. Kasi siya yung kinakausap ng Diyos eh. Tama. So, kung ano yung nakita ni Juan, ibibigay sa atin. So, parang siya yung representative natin. Kung ano yung pinapagawa sa kanya, kung ano yung nakikita niya, yon ay ginagawa niya in behalf of us. Tama. Ano po? Ngayon, meron nakita si John, sabi rito, isang anghel na nakatayo sa dagat at yung kanyang kanang kamay ay nasa langit, sumusumpa siya doon sa nabubuhay magpakailanman. Ito yung walang iba kundi ang Diyos. Ano yung sinusumpa niya? Hindi na maaantala. Maantala pa. So, ibig sabihin, itong panghuling panahon na remnant church na ito na magdadala ng katotohanan sa huling araw na ito, ay meron siyang tinatawag na aral. Ito'y aral na angkop sa mga huling araw. Tama yun. Na kailangan maipahayag. Agarang mensahe. No? Hindi na maantala. In fact, sa literal na translation, mga kapatid, yung sinasabi ritong hindi na maantala pa ay tinatawag na time will be no more. No? Meron siyang tinatawag ditong time na hindi na madidelay, kundi ito'y matutupad na. Alam niyo po kung ano yung time na ito? Itong remnant church na ito, meron siyang dala-dalang mensahe patungkol sa huling araw na merong kinalaman sa katuparan ng hula. Ano po ibig sabihin natin? Actually, yung tinatawag dito na time will be no more, hindi po ito yung end of the world. No? Kundi ito po yung tinatawag na propesiya sa Old Testament, na propesiya ni Daniel na panahon, tungkol sa panahon. Alam natin na mayroong binabanggit sa Daniel na about 2,300 days at yung tinatawag natin na 1,260 years o yung 3.5 years, hindi naman nagsimula sa Apocalypse yan. Nagsimula ito sa aklat ni Daniel. Sa madaling salita, Brother Robert at Sister Sheila at sa ating mga tagapakinig, ito palang remnant church na ito sa huling araw, ang kanyang mensahe ay may kinalaman sa pagkaunawa ng propesiya ni Daniel. May kinalaman sa panahon. Tama. Paano natin nalaman? Kasi po, mga kaibigan, kung bubuksan nyo sa inyong Biblia, Revelation 10:5 and 6, ang clue nandyan eh. Una, yung anghel nakatayo saan? Sa dagat at sa lupa. Ibig sabihin, yung dalawang paa niya nakatungtong sa dagat at yung isa sa lupa, Isa sa dagat. isa sa dagat. Tapos yung kanang kamay, tinaas niya sa langit. Gusto kong idiin ito. At sumumpa siya saan? Sa nabubuhay magpakilanman ang Diyos. Babalik tayo dun sa sa verse 2. Itaas natin ang pagbasa sa Sister Sheila, chapter 10, verse 2. Ano pa yung nakita ni Juan dito sa anghel na ito? May isang maliit na balumbon na bukas sa kanyang kanang kamay at kanyang itununtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa sa lupa. Ano yung hawak nitong anghel na nakita ni Juan? Balumbon. Balumbon, no? Sa ibang version, aklat na bukas. Hindi balumbon na sarado, kundi Balumbon na bukas. balumbon na bukas. Nakabukas eh. Oo. So meron itong payuhatig. Ngayon, punta muna tayo sa aklat ni Daniel. Kasi po itong binasa natin sa Revelation 10, verse 5 and 6 at verse 2, ito po ay kahawig ng sinabi ng Diyos kay Daniel. Sa Sheila, sa may Daniel 12:5 hanggang 7.
At akong si Daniel ay tumingin at narito, dalawang iba pa ang lumilitaw. Yan. Ang isa'y sa pampang na ito ng ilog at ang isa'y kabilang pampang ng ilog. Sinabi ko sa lalaking nakasuot ng telang lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, hanggang kailan ang wakas ng mga kababalaghang ito? Yun. Ang lalaking nakasuot ng telang lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog ay nagtaas ng kanyang kanan at kaliwang kamay sa langit. Narinig ko siyang sumumpa sa pamamagitan niya na nabubuhay magpakailanman na iyon ay isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. At kapag ang pagwasak sa kapangyarihan ng banal na sambahayan ay magwakas na, ang lahat ng ito ay matatapos. Okay. Yun. Sinasabi natin, ang unang palatandaan ng tunay na iglesia o yung remnant church, nakafocus sila at mauunawaan nila yung propesya ni Daniel tungkol sa mga panahon. No? Kumbaga, para makita nyo kung sino ito, sila yung nakafocus at they understand the book of Daniel. Tama. Ngayon, yung nakita ni Juan, isang anghel, nakatuntong yung isang paa sa lupa, isa sa dagat, at sumumpa sa langit. Pumunta ngayon tayo sa Daniel kasi para maunawaan natin. Kasi gusto nating ipakita sa ating mga kaibigan na yung pinag-uusapan dito na aklat na bukas, na balumbon na bukas sa kamay nung nakita ni Juan, ay walang iba kundi aklat ni Daniel. Yun. Kaya pumunta tayo ngayon dito sa Daniel para suportahan na ito nga yung aklat ni Daniel. Pakituloy mo ngayon ang pagbasa, Sister Sheila, kasi yung binasa mo sa Daniel 12:5-7, may nakita naman si Daniel, dalawang anghel. Dalawang anghel. Di ba? Nakatuntong sa ibabaw ng pangpang. Ngayon, ang nagsalita siya doon sa isa daw na lalaking nakasuot ng telang lino na nakatungtong naman saan? Sa tubig ng ilog. Nakita mo yung similarity doon sa Revelation? Sa Revelation naman, isang anghel, yung isang paa sa tubig, yung isa sa lupa. Dito naman kay Daniel, dalawang lalaki, may kinausap tong dalawa na nakatuntong sila sa pampang, may kinausap sila nakatungtong doon sa tubig. Tubig naman. Ngayon, at itong nakatungtong sa tubig na ito, sabi doon sa binasa mo sa 5-7, nagtaas ng kanyang kanang kamay at kaliwang kamay sa langit. Dalawa naman yung tinaas na kamay. Yung kay Juan, isang kamay. No? At tapos, narinig kong sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman. Pareho nung kay Juan, sumumpa rin doon sa Panginoon na nabubuhay magpakailanman. Ano ngayon yung sinabi rito Daniel 12:5-7? May time element na binanggit dito. Na sabi niya noon, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Na pag-aralan natin last time na ito ay isang panahon is equivalent to 1 year, mga panahon is 2 years, kalahati ng panahon is half year. So, 3.5 years, actually, kung based sa Jewish calendar, 30 days each month, ay equivalent to 1,260 years. Nagtanong yung anghel dun sa aklat ni Daniel, yung nakita ni Daniel, hanggang kailan ba ang wakas ng mga kababalanggang ito? Sabi rito, hanggang sa panahon, mga panahon, kalahati ng panahon. Sa madaling salita, kapatid na Robert, Sister Sheila, tinanong ng isang anghel dun sa lalaki, kailan ba matutupad itong mga ito't maunawaan? Sabi niya, after 1,260 years. Ayun. So, ibig sabihin, talagang biblical in history na talagang yung remnant church, after 260 years, maunawaan nila itong book of Daniel. No? Ito ngayon na maganda, sa verse 4, pakibasa mo, Sister Sheila, ng Daniel 12, verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, ililihim mo ang mga salita at tatatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Yun. Nakita niyo yung similarities naman dito. Ang sabi naman kay Daniel, ilihim mo sa Tagalog ang Biblia, isara mo ang salita o tatakan mo ang aklat. Ang tinutukoy ritong aklat, o yung salita na isara o ililihim ni Daniel, yung sinulat niya na propesiya. No? Na kailan daw mangyayari at kailan maunawan? Hanggang sa panahon ng wakas at magtatakbot pareho ito ang mga tao, ang kaalaman ay lalago. Kailan yon? After 3.5 years or 1,260 years. After 1798. Ito pa maganda, sabi sa verse 8 and 9, Sister Sheila.
Daniel 12 verse 8 and 9. Narinig ko, ngunit hindi ko naunawaan. Hindi Kaya't niya naunawaan. sinasabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? Sinabi niya, humayo ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay mananatiling lihim at matatatakan hanggang sa panahon ng wakas. Iyon, hindi rin naunawaan ni Daniel. Lord, ano pong ibig sabihin nito? Daniel, basta humayo ka lang, sarhan mo yung aklat, sa Tagalog ang Biblia, nasarhan at natatakan yung aklat ni Daniel. Napakuha niyo ba, mga kaibigan na aming tagapakinig? Yung sinasabi ho natin sa aklat ng Juan, yung first palatandaan ng tunay na lalabi na bayan ng Diyos, maunawaan nila ang propesya ng aklat ni Daniel. No, based sa Revelation chapter 10, no, nakita ni Juan yung isang lalaki na mayroong hawak-hawak na aklat na bukas. Ano yung aklat na bukas na yun? Yun pala yung aklat ni Daniel, yung propesya niya na aklat ni Daniel, na nung binasa natin sa aklat ng Daniel chapter 12, nung time na yon nakasara yung aklat. Nakasara. Kaya pagdating sa Revelation, bukas na. Binuksan na. Kaya yung aklat na nasarhan sa aklat ni Daniel, ay yung aklat na bukas ngayon sa yugto ng panahon na tinutukoy ng Revelation 10. Yun ngayon yung aklat ni Daniel na maunawaan after 1,260 years. Ayun. So meron tayong palatandaan ngayon. In fact, ang tinutukoy rito, kapatid na Robert at Sister Sheila, na particular na hula ni Daniel na hindi naunawaan ni Daniel ay yung kanyang time prophecy. Yung tungkol sa 2,300 years. Kung titingnan natin dito sa Daniel 8:14, Sister Sheila. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang sanktuaryo. Merong binabanggit sa dito na hanggang 2,300 hapon at umaga, malilinis ang santuaryo. Hindi na unawaan ni Daniel yun. Kaya sabi sa verse 26, ano sabi? Ang pangitain tungkol sa mga panahon at ang mga umaga na isinalaysay ay totoo, ngunit ilihim mo ang pangitain, sapagkat ito'y tungkol sa maraming mga araw mula sa ngayon. Yun daw, pangitain tungkol sa hapon at umaga, o yung 2,300 evenings and mornings, ilihim mo ang pangitain. So, hindi talaga pinaunawa kay Daniel yon. So, yun yung nasarhan sa panahon ni Daniel. Pero pagdating ng 1,260 years, o after 1798, mauunawaan ang nalabi. Ayun. Tama. Kaya mamaya malalaman natin kung sino ito nakaunawa ng 2,300 years. No? Therefore, ito palang remnant church na ito, meron silang sentro ng pag-aaral tungkol sa aklat ni Daniel, lalo na yung time prophecies about 1,260 years at 2,300 years. I-discuss natin to later on sa ating mga tagapakinig, yung prophecy ni Daniel sa 8:14 ng Daniel, tungkol sa, ano ba yung sinasabi niya na after 2,300 years ay malilinis ang santuario. Hindi pa natin itatopic. But binibigyan ko lang hukay ng idea na yung tunay na bayan ng Diyos, sila lamang ang makakaunawa nito. Tama. Maliwanag ba? Okay. Tapos, ito, Brother Robert, Sister Sheila, at sa ating mga tagapakinig, itong nalabi na ito, bukod sa nakasentro ang kanilang pag-aaral sa aklat ng Daniel, sila makakaranas ng disappointment, kapaitan, sa kanilang karanasan habang sila nag-aaral ng aklat ng Daniel. Tama. Paano natin nalaman? Sa Revelation 10, verse 8 to 10, ay pakibasa mo, Sister Sheila. At ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin, na nagsasabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa. Kaya't ako'y lumapit sa anghel at sinabi ko sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at ang aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ayan. Yun. Magandang karanasan to. Yung aklat na bukas na nakita ni Juan, na ito walang iba kundi aklat ni Daniel na bukas na pagdating nung after 1,260 years. No? Ibig sabihin, maunawaan ang aklat ni Daniel. Ang kaalaman ay lalago, ang sabi doon sa Daniel. Ay sa kabila ng pagiging open ng aklat na ito at pagkaunawa, makakaranas silang kapaitan, makapait na karanasan. Na ang sabi sa kanya, kunin mo yung aklat na hawak
Ibig sabihin, kunin mo yung aklat na hawak, yung aklat na Daniel, at iyong kainin, magiging matamis sa bibig mo. Ibig sabihin talagang, they will understand the truth, they will appreciate the truth, no? Maunawaan nila, hindi wanag. Magiging happy yung sila. Message, no? Magiging happy sila, they will proclaim it with zealousness, di ba? Yung passion nila nandun, they will even leave their families, they will even leave their jobs. Kasi naunawaan nila And then, ang problema, nung nakaabot daw sa tiyan, ay naging mapait. Masaklap. Ano kaya ibig sabihin nito? Ito ang kapaitan sa Biblia ay pahiwatig ng kabiguan Totoo yan. Oo. So, ibig sabihin, itong remnant church nito, nakaunawa sila. Binigyan sila ng pagkaunawa ng Panginoon sa aklat ng Apocalypse, ng Daniel, particularly yung tungkol sa time prophecy ni Daniel. Pero sa kabila nun, ay nakaranas sila ng kapaitan. Mamaya ay malalaman natin kung ano nga ba yung kapaitan na yun. Tama. Ngayon, matapos na makaranas silang kapaitan, hindi sila iniwan ng Diyos. Kasi, anong sabi sa verse 11? Revelation 10 verse 11. At sinabi nila sa akin, kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari. Ayun. Kailangan kang magpahayag uli. Huwag ka titigil. Bumangon sila after ng disappointment. Nasaktan ka man. Muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming bayan, bansa. So, ibig sabihin, yung kanilang disappointment, yung kabiguan nila, hindi naging hadlang para sila gamitin uli ng Diyos. Kasi hindi sila iniwanan ng Diyos. Hindi sila iniwanan ng Diyos. So, ngayon, ang maganda nito, Brother Robert, nung sila ay nagpatuloy na magpahayag ng propesiya tungkol kay Daniel, naunawaan nila yung tungkol sa sanctuary. Ayun, oo. Sa doktrina tungkol sa heavenly temple of God. Tama yun. Kaya pagkasabi dun sa Revelation chapter 11, verse 1, eto ngayon, sa ang sumunod na nangyari, Sister Sheila. Pagkatapos ay binigyan ako ng isang tambong panukat na tulad ng isang tungkod at sinabi sa akin, tumayo ka at sukatin mo ang mga templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasamba roon. Sukatin mo ang templo ng Diyos. Alam natin, ang temple of God, this is the sanctuary. Tama. No? So, ibig sabihin, itong bayan ng Diyos na nalabi na ito, unang-una, sila po ay end time. Meron silang end time message. They will understand the time prophecy of Daniel na dati natatakan, nasarhan nung time ni Daniel, ngunit ito'y naging aklat na bukas after 3.5 years o yung after 1,260 years. Ibig sabihin, after 1798, lumitaw itong pagkaunawa na ito. Dumaan na sila ng great disappointment. Tama. Yung pakapaitan, pero nagpatuloy silang ginamit ng Diyos. Magpahayag ka uli, magpropesiya ka ulit, at sukatin mo ang templo ng Diyos. Ibig sabihin, nung pag-aralan mo ang templo ng Diyos. Naunawaan din ng remnant church na ito yung doctrine ng Bible about the heavenly sanctuary. Ayun, tama. No? Ibig sabihin, itong remnant church na ito, naiunawaan nila yung doctrine about the heavenly sanctuary, about the judgment of God. Kasi ang sanctuary sa Old Testament, during the Day of Atonement, is equivalent to judgment. So, dito makikita natin, mga kapatid, number 1, na identity. Itong remnant church nito, after 1798 or after 1,260 years, mabubuksan sa kanilang maunawaan nila ang time prophecies ni Daniel about 1,260 years at 2,300 days ng Daniel 8:14. At maunawaan nila ang doctrine about the sanctuary, maunawaan nila ang doctrine about the hour of judgment. No, the after ng kanilang kapaitan. Dito ngayon tayo sa number 2. Number 2, nakakatangian at palatandaan nitong remnant church. Sabi nga sa 12:17 ng Revelation, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa utos ng Diyos. Brother Robert, ito palang bayan ng Diyos na ito, itong nalabi na ito, na lalabas after 1798. Hindi sila against sa commandments. Commandment keepers pala itong mga to. No? Napakaliwanag na iba sila doon sa mga naririnig natin pangkaraniwan sa TV, sa radyo ngayon sa panahon natin na wala na yung utos. Sa panahon lang ni Moses yan. Hindi na dapat sundin ang utos. Dahil sa panahon ngayon, panahon New Testament, wala lang utos. Pero paano mangyayari po yun, mga kapatid? Diyan pa lang, madali na natin makita kung sino yung remnant Church of God. Binanggit Yung mga naririnig po ninyo sa TV ng angaral nyo, yung mga pastor, pagka sinabi nilang hindi na po kailangan sundin yung utos, no? Hindi na po kailangan. Hindi sila kasama rito dahil napakaliwanag ng palatandaan ng Diyos. Tama yun. Sabi, tumutupad sa mga utos ng Diyos. Ngayon, meron ako nakausap, Brother Robert,
In fact, meron akong nabasa na isang libro ng dati siyang Adventist. Ang pamagat ng kanyang aklat ay The Sabbath in Crisis. Ang author ay si Dale Ratzlaff. Sabi niya, mali daw ang interpretation natin dito ng commandments kasi hindi raw ito 10 commandments. Ito daw yung pag-ibig na itinuturo ni Jesus tungkol sa pag-ibig na sa iyong kapwa. Na, di ba? Na sabing gano'n, at maglalaman ng sanlibutan na kayo tunay na aking alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Paano mong iibigin nga? Sabi nga, the fulfillment of the law is love. Yun na nga eh. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, iba-iba ang nag-disagree ang mga ilang Bible scholars tungkol sa commandment na ito. Yung iba, sabi nila, yan yung ethical code both in the Old and New Testament. Sabi naman iba, love commandment, no? Yan yung pag-ibig, hindi yan 10 commandments. At iba-iba. So para maunawaan natin, kunin natin mismo sa Bible, Brother Robert. Ano ba ito ba 10 commandments? Ito ba ibang commandments? Hindi 10 commandments. Okay, yung word na sa Greek na ginamit dito na commandments, no? Tumutupad sa commandment o utos ng Diyos ay entole sa Greek, no? Sa Greek po, ang entole ay pwede pong i-translate sa iba't ibang paraan. Sa New Testament, ito'y tumutukoy na instructions, commandments na binigay sa tao. Maaring ang taong nagbigay nito, si Jesus ang nagbigay o kaya ang Diyos. Pero ito rin tumutukoy sa isang utos, single commandment. Or it can refer to the whole of God's commandment, the Torah. No? At it can even refer to the 10 commandments, Brother Robert. In fact, mayroon tayong mga example sa Bible na yung salitang entole sa New Testament ay tumutukoy po sa 10 commandments. Sa Mateo 15, 3 at 4, si Jesus mismo ang gumamit nito. Sister Sheila, pakibasa mo nga. Sumagot siya sa kanila at sinabi, "Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay." Okay. So, ibig sabihin, yung word na commandment dito, sabi ni Jesus, nilalabag niyo ang utos ng Diyos, the commandments of God against your tradition. Ang tinutukoy niya rito is 10 commandments. Kasi ang binigay niya example, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa 10 commandments yan. Yung nasa Mateo 19 naman, 17 hanggang 19, Brother Robert. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Yan. Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. O, binanggit uli ni Jesus dito, Brother Robert, no? Kung guys mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos. Mga utos. Entole ang ginamit doon sa Greek. At binigay nga niya example. So lumalabas pala, mga kapatid, yung entole ay lahat ng inater ng Diyos. Sundin mo. Sinabi ng Diyos. At hindi pwedeng itsapera ang 10 Commandments. Tama yun. Kasi may nagsasabi, hindi raw 10 Commandments yun. In fact, sabi nga ni Pablo, dun sa Roma 13:8, hanggang G, Sister Sheila, no? Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay natutupad naman ang kautusan. Ang mga utos na, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, sa pag-ibig siyang katuparan ng kautusan. Ayun. So, hindi mo pwedeng iwalay ang pag-ibig sa kautusan. Tama. Kasi ang sabi diyan, ang umiibig sa kanyang kapwa, tumutupad sa kautusan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi, pag-ibig na lang, wala na yung kautusan. Utos niya, pag-ibig. Umibig ka nga, tutupad mo yung utos. Tama yun. Oo. Kasi pwede kang umibig na, pwede kang sumunod sa utos na hindi umiibig. Pero hindi ka pwedeng sumunod sa pag-ibig nang walang kautusan. Tama yun. Kasi ang pag-ibig, prinsipyo yan. At yung mga nakapaloob dyan ay yung mga dapat na hindi mo gawin sa kapwa. Kaya nga sabi ni Pablo, kung sabi niya dito, ang hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, yun yung umiibig. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Ano ba yung masasama? Pagpatay. Di ba? Pag-iimbot. Pagnanakaw. So, hindi mo maiwasan ng kautusan. So, therefore, ayon din kay Pablo, pag sinabing entole ang ginamit niya rito, ito ay lumatuwan sa 10 Commandments. In fact, sabi nga ni Paul sa Romans 3:31, di ba? Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Pinawawalang saysay ba natin ang kautusan dahil nananampalataya na tayo? Huwag na mangyari. Pinagtitibay nga
nga natin ang kautusan. Ibig Tama. sabihin, habang umiibig ka, tinutupad mo yung utos. Kaya tama lang na commandment keepers, itong mga ambayan ng Diyos na ito, the Remnant Tama Church, yan. priority at kasama rito ang Ten Commandments at yung pag-ibig na sinasabi, Brother Tama yan, Robert. tama yan. Napaka-meaningful nito. Paano natin nasabi na Ten Commandments? May patutuong ba tayo sa Revelation na ito yung Ten Commandments? Tama po, meron po. Kasi ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, Revelation 12:17, na ito pong nalabi, sila po ay tumutupad sa utos ng Diyos. Para maunawaan natin ang context, pag binasa ho natin ang konteksto, ibig sabihin yung talatang nakapaligid sa Revelation 12:7. Ang konteksto po rito ay yung pangitain ni Juan tungkol sa Heavenly Sanctuary, yung Tama templo, na kung saan nakita ni Juan mismo yung Ark of the Covenant. Tama. No? Pakibasa nga natin tong 11:19 kasi yung binabasa natin Revelation 12:17. Yung introduction ng Revelation 12 nasa 11. Ang 19 itong sabi muna ni John 11:19 ng Ito po ang sabi. Revelation. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Okay. At nagkaroon ng mga kidlat, ng mga tinig, ng mga kulog, at ng lindol, at mabigat na yelong ulan. O kita mo na, nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. At ano'y nakita niya sa templo? Kaban ng tipan. Kung tutusin, hindi lang naman kaban ng tipan ang laman ng templo ng Diyos. Ano? So, it is referring to the most holy place. Doon mismo sa luklukan ng Diyos. Tama. Nakita niya yung kaban ng tipan o yung the Ark of the Covenant. Ano ba yung laman ng kaban ng tipan? Ayon sa Hebrew 9:4, Sister Sheila. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto. Yan. Na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang mga tapyas ng bato ng tipan. O, kita mo Ayun. na ha. Sabi sa Hebrew 9:4, Brother Robert, Sister Sheila at mga kaibigan, yung palang kaban ng tipan, the Ark of the Covenant, nandun nakalagay yung tapyas ng bato. Ano yung tapyas ng bato? Ito yung Ten Commandments. Ten Commandments. Tama Kaya yan. nung nakita ni Juan sa introduction ng Revelation 12, sa Revelation 11:19, na buksan ang templo ng langit, nakita ang kaban ng kanyang tipan, of course, nandun yung tapyas ng bato, the Ten Commandments. At doon sa conclusion ng Revelation 12, which is Revelation 13, Tama. Revelation 15, no? Verse 5, inulit to, Sister Sheila. Paano pagkakasabi dyan? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at ang templo ng tolda ng patotoo sa langit ay nabuksan. Kita mo na. Ayun. Tumingin uli siya doon sa conclusion sa 15 verse 5, no? Na at ang templo ng tolda ng patotoo, talagang nakakonect siya. Yung patotoo, yung testimony, the Ten Commandments, no? Tolda ng patotoo. Ayun. No? Kumbaga, yung patotoo, andun pa rin. Nandun, hindi nawawala. Hindi nawawala. Di ba nga sabi Yung nga Ten kapatid, Commandments. di ba nga sabi nga kapatid, anino lamang yung sanctuary sa lupa. Ang tunay daw yung sa langit. So Yun. kung sa lupa ay mayroong 10 utos na nandun sa kabanal-banalan dako, lalo na originally nasa langit ito Nasa langit at hindi siya. ito nawawala. That's correct. That's correct. Hindi Hindi pwedeng nawawala. maging shadow yung tabernakulo sa lupa kung yung sa langit walang Ten Yun Commandments. nga ang original eh. Tsaka alam nyo ba mga kapatid, mga kaibigan, pagdating ng huling araw, ang crucial issue, no, ang pinakasentro na crisis at issue sa Revelation ay Ten Commandments, mga Tama, kapatid. tama. Paano natin nalaman? Kasi unang-una, pansinin nyo, doon sa Revelation 13, context pa rin ito ng Revelation 12, tingnan nyo, ang issue is about the Ten Commandments. Lalo na nung doon sa pangitain tungkol doon sa hayop, yung halimaw, no? Yung the Antichrist. Revelation 13:4, Sister Sheila, pakibasa mo. Ang mga tao'y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sino ang makalalaban dito? Okay, merong binabanggit dyan, ano, yung dragon, si Satanas, sinamba ng mga tao, pero indirectly, sinamba siya through the beast o yung halimaw. Ginamit dito, Brother Robert, yung sinamba, yung word na worship. They worship the dragon, they worship the beast. At sino daw makakatulad sa kanila? Alam natin, sa Ten Commandments, alin ba ang nilabag nitong pag-worship sa dragon at sa beast? Yung first commandment, di ba? Sabi sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tama yon. So, anong nilabag nitong Revelation 13 na beast at ng dragon? Yung pagsamba sa ibang Diyos. Pagsamba. Pangalawa, yung second commandment naman na huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang bagay sa langit, sa lupa,
at saan naman sa ilalim ng lupa. Nilabag din yan ng beast na ito na ating pinag-uusapan. Tama. Sa kanyang second commandment. Dito naman sa Revelation 13, 14, 15, Brother Robert. Ito ang sabi dito. Revelation chapter 13, verse 14 and 15 naman. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahihintulutang gawin ito Yan. sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw Ayun. na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. At ito'y pinahihintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita Ayun. at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng halimaw. Merong binabanggit dyan, Brother Robert, mga kaibigan, na itong hayop nito ay ginawan siya ng larawan. No? Larawan ng halimaw, 4 na beses na ginanggit dito. So, anong nilabag nitong utos? Yung pangalawang utos. Huwag mo yuyukuran. Huwag mong yuyukuran, huwag kang gagawa ng larawan. Eto pa, yung ikatlong utos ay nalabag din. Yung Exodus chapter 20 verse 7, yung huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan o yung blasphemy. Pagka binasa mo, Brother Robert, yung verse 5 and 6 ng Revelation 13, tingnan mo, nagawa ba yan? Ito ang sabi, ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan Yan. at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Itong Antikristo na hinuhulaan sa Revelation 13, na context ng Revelation 12, ay nilapastangan ang pangalan ng Diyos. Nalabag yung alin. Kasi kung wala ng 10 utos, dapat hindi nababanggitin to. Wala Tama na. yun. Pero at the fact na nilabag nitong halimaw o yung beast na ito, nilapastangan ng pangalan, nilabag niya ikatlong utos. Ika-4 na utos, paano ito nalabag? Yung tungkol sa alalahanin ng araw ng Sabat at ingatang itong banal. Alam po natin, mga kaibigan, ang Sabat po ay tanda ng Diyos. Sabi sa Ezekiel chapter 20 verse 12, di ba? Tama yun. Ito'y tanda ng Diyos sa kanya at sa kanyang Bayan. sarili para sa pagpapakamanal. Tingnan niyo ang ginawa ngayon ng hayop na ito sa verse 16 and 17, Brother Robert. Okay, 16 and 17. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Yan. Merong binabanggit dyan na tanda ng hayop sa kanang kamay at noo. At yan ay ididetalye natin sa mga susunod. Ito yung tinatawag na Mark of the Beast. Ito po yung tinatawag na Sunday keeping. Tama yon. Kung ang mark ng Diyos, ang sign of God is the Sabbath. The memorial of His creation. Ang opposite naman na palatandaan naman ng kaaway ay Ay, yung ibang araw. opposite ng ibang araw. Yung Sunday. So, itong lahat nasa ano ito. Kapag binasa mo nga ang Daniel 7:25, no? Itong inuhulaan na Antichrist doon, kanya sisikaping baguhin ang mga panahon at mga kautusan. So, ibig sabihin itong nilabag na ito ng hayop sa Revelation 13 na tanda ay may kinalaman sa pagbabago ng kautusan to. Tama yun. Isipin Dahil mo. Sa kasaysayan, Brother Robert, Isipin alam mo natin, binago yung araw ng Tama yun, pagsamba. kapatid. Binago nga yung pagsamba. Kaya magtataka ka, sabi nila, isa lang ang Biblia, bakit ang pagsamba ng tao iba-iba? Oo. Kaya nga, itong bayan ng Diyos na ito na nalabi ay, yung sinasabi ritong si Day, tumutupad sa utos ng Diyos. It is primarily referring to the Ten Commandments, both in the context of Revelation, yung Tama. kaban ng tipan, nabuksan doon, nandun yung tipan ng patotoo ng Diyos, at yung issue ng crisis na center in the last days, Tama yun. ay yung paglabag ng Antikristo dito sa primarily the first 4 commandment na patungkol po sa pagsamba sa Diyos. May sumamba, siya sinamba, sabi ng Diyos, ako lang sambay nyo. Pangalawa, wag gagawa ng larawan. Gumawa ang hayop ng larawan ng sa kanyang sarili. Number 3, wag lalapastanganin ng pangalan ng Diyos. Nilapastangan ng hayop. And number 4, ang alalahanin ng araw na Sabat na tanda ng Diyos. Ang ginawa ng hayop, may sarili siyang version na tanda na ito yung may kinalaman sa pagbabago ng kautusan sa Daniel Tama 7:25. yun. Alam mo kapatid, kaya nga siya namumusong hanggang sa langit. Yun. Kasi wala siyang karapatan na ikaw ay tao lamang, na baguhin mo ang pananambahan ng nilikha ng Diyos. Yan ay ididetalye natin sa mga susunod. Kasi po, dito na pag-aralan natin, no, na itong remnant tunay na iglesyang ito, lilitaw siya after 1798, at maunawaan niya yung time prophecy ni Daniel, yung 1260 years at yung 2,300 years. Maunawaan niya yung about the heavenly sanctuary, the hour
hour of judgment, maunawaan niya ito. At pagdating ng panahon, sila dahil sumusunod sa utos ng Diyos, they keep the Ten Commandments. Dito madali mo nang malaman kung sino ito. Dahil karamihan ngayon ng mga religion, sabihin mo pang sila may hawak na Bible, against sila sa Ten Commandments. Tama yun. Wala na daw yung Ten Commandments. Sabi nga, at may pananampalataya kay Kristo. Ano yung pananampalataya kay Kristo? Si Kristo nananampalataya na pumarito ako hindi para baguhin ang kautusan, kundi para ganapin at ipaliwanag sa inyo. Dito ngayon tayo sa ikatlong palatandaan, Brother Robert. Meron daw silang mga patotoo ni Jesus. Okay? Tama. So, ano itong patotoo ni Jesus? Alam po ninyo, sa Greek, ito po ay ten marturian Jesu. Ayun. Usually, ito'y tinatranslate, pwedeng i-translate grammatically sa dalawang paraan. It's either objective genitive. Pag sinabing objective genitive is our witness to Christ. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, sila ay nagpapatotoo kay Kristo. Tama. Meron naman isang interpretation is subjective genitive. Na ibig sabihin naman, it is a self-revelation of Jesus that moves the Christian prophets, o si Jesus mismo ang nagpapatotoo sa kanyang iglesia. Yun ang tinatawag na subjective genitive. Pero meron tayong patotoo sa Bible na mas tamang interpretation po dito ng patotoo ni Kristo na si Jesus mismo, siya mismo ang nagpapatotoo at nagpapahayag sa kanyang mga propeta. Hindi yung tayo ang nagpapatotoo kay Kristo, kundi si Kristo ang nagsasalita. Siya ang nagre-reveal at kinakausap niya ang kanyang mga propeta. Paano natin nalaman? Revelation 19:10, Sister Sheila, pakibasa mo. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gagawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sa Diyos na sumasamba, sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, dito sa bandang itaas sa unahan, sabi kasi sasambahin ni Juan yung anghel. Sabi niya, ako wag mong gagawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Hindi sinabi rito mga kapatid mong nagpapatotoo kay Jesus. Hindi siya objective genitive, kundi subjective genitive. Kundi yung mga kapatid na may patotoo ni Jesus, ibig sabihin, yung patotoo galing kay Jesus, pinapahatid niya sa kanyang Tama, kasi kita mo ginawa ng iba, hindi na galing kay Jesus, sinasamba yung anghel, nagdadasal sa bato, hindi patotoo ni Jesus yun. At sa isang bahagi naman ng Revelation 22 verse 8 and 9, malalaman natin kung sino itong mga kapatid na ito na may patotoo ni Jesus, Sister Sheila. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gagawin iyan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Ayun. Ito'y parallel dun sa binasa natin sa 1910, no? Sasamba siya sa anghel, nagsalita uli ang anghel. Sabi, huwag mong gawin yan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga mga propeta. So yung palang tinatawag sa 1910, sa Revelation 19:10, mga kapatid na may patotoo ni Kristo, ito pala yung mga propeta. Ayun. So, hindi pala ito lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, sa huling araw, itong tunay na iglesia ng Diyos na ito, meron silang propeta sa gitna nila. Ayun. Meron siyang gift of prophecy. Tama. Sapagkat sa panahon natin, ang Biblia, tapos na kumpleto. Hindi ho karagdagan sa Bible ang kanyang sinasabi. Ito'y patotoo ni Jesus. No? Ito'y may propeta sa huling araw. In fact, sabi rito ng isang Lutheran scholar na si Herman Strathman, sabi niya, according to the parallel 22 verse 9, the brothers referred to are not believers in general, but the prophets. Here too they are characterized as such. This is the point of verse 10. If they have the marturia Jesu, they have the spirit of prophecy, that is, they are prophets. Like the angels who simply stands in the service of marturia Jesu. Sabi niya sa aklat ng Martus sa page 501. Si James Moffat naman, Sister Sheila, sa kanyang commentary sa Revelation sa volume 5, page 465, anong kanyang sinasabi tungkol dito? For the testimony or witness of Jesus is the spirit of prophecy. This prose marginal comment specifically defines the brethren who hold the testimony of Jesus as professors of prophetic inspiration. The testimony of Jesus is practically equivalent to Jesus testifying. It is the self-revelation of Jesus which moves the Christian prophets. So, ibig sabihin, tama po na
yung sinasabi rito na yung nalabi na babae na bayan ng Diyos, sila ay tumutupad sa utos ng Diyos, siyempre kasama yung 10 utos dyan, pangunahin, at mayroong patutuon ni Kristo o kaya ay meron silang gift of prophecy. Espiritu Merong ng hula. merong Espiritu ng propeta hula. sa gitna nila na Yun. ginamit ng Panginoon na mag-inspired na sumulat ng Bible sa Old Testament. Ito rin ay mag-i-exist pa rin hanggang sa ngayon sa gitna ng remnant church na ito. Tama. Kaya kung yung iglesia nyo ay walang propeta, ay medyo nakakatakot yun, delikado. Kaya sa madaling salita, kung isasama rin natin, Brother Robert, Sister Sheila, yung identity nitong remnant church nito ay sinasabi sa atin sila end-time movement na lilitaw after 1798, no, after 1260 years. At pangalawa, maunawaan nila yung aklat ng prophecy ni Daniel. Okay? Dahil naging bukas na aklat ito sa kanila. They will emphasize the sanctuary, the temple of God. Maunawaan nila ito. At in fact, ang message nga nila, Revelation 14 verse 7 hanggang 12. Ang message nila kasama yung 3 angels message doon. No? The hour of judgment has come and fear God and give glory to Him. Kasama actually ang Sabbath doon. No? Tama. At pangalawa, sila po ay commandment keepers. Particularly, they keep the Sabbath. No? Kasama po ang Sabbath sa kinikip na ito. They emphasize about the Sabbath dito sa kanilang pagsusunod ng utos. At madali natin makilala kung sino ito, Brother Robert. Tama yan. No? And lastly, they have the testimony of Jesus or they have the gift of prophecy. So, kung atin pong hahanapin at ating pag-aaralan kung sino itong eksaktong kinakatuparan at na-fulfill itong mga binanggit natin palatandaan, wala ako nakikitang iba, Brother Robert, Sister Sheila, na religious body sa ating mundo ngayon. Walang ibang ako nakita na meron tayo kundi ang Seventh-day Adventist Church. Amen. Na? Sila ay nakamit ng specifications as to time, yung characteristic at yung work nito. Kasi lumitaw sila 1844 after 1798 yun, and they understood the prophecy of Daniel. Nagkaroon sila ng great disappointment, no? Nung unang-una sa pangangaral ni William Miller, though he is a Baptist, siya yung nag-preach na si Jesus will come, 1844. Tama yan. Great disappointment. Yun yung kinain yung mapait. Yun yung kinain yung mapait. Na karanasan. Kasi nalaman nila yung katotohanan sa Biblia na ang Yan. Panginoon muling babalik. Masaya sila. Inihayag. Masaya sila. Matamis Tapos itong nung mensahe. nabigo sila, dahil nagtakda itong si William Miller, pumait. Naging mapait na mensahe sa Dahil kanila. nagkamali lang siya Pero, kalkulasyon. patunay na ginamit ng Diyos itong mga Taong Millerites ito. na ito. Correct. No? At in fact, sa history po, mga kapatid, mga kaibigan, unti-unti na unawaan ng parte na ito, na grupo na nagkaroon ng splinter group. Itong grupo na itong maliit na noong 1844, they understand the doctrine of the sanctuary, they understand about the Sabbath, the commandment keeping. No? Tama. And then later on, yung gift of prophecy through the ministry of Sister Ellen G. White. Tama. So, 70 years. At wala po ako nakikita na ibang tutugma rito. At kung meron kayong mga questions and reactions, open po ang ating. At next week po, ang ating pong topic is all about your reaction sa ating mga naging topic. Tama yun. For the last month. No? Question and answer tayo sa lahat. At kukunin ko po yung mga comments nyo sa Facebook, sa aming website. Kung ano po yung mga questions nyo, ay sasagutin po natin isa-isa. Maraming salamat po sa inyo. At ito po yung paalala lang sa ating mga kapatid, no? Mga kaibigan, Brother Robert, alam ko may babatiin ka. Hindi ho natin sinasabi ng Seventh-day Adventist lang ang anak ng Diyos. Sapagkat ang purpose po ng Seventh-day Adventist Church, kaya po sila binangon ng Panginoon. Sila po yung remnant, kaya po sila remnant na tinawag, para hanapin pa yung mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang pananampalataya pa. Tama yun. Kay Muslim ka man, Protestante, Iglesia ni Cristo, anumang relihiyon mo, dating daan. Meron pong tunay na anak ng Diyos dyan na ang sabi ng Revelation 18:4, lumabas kayo sa kanila bayan ko. Paglabas nyo, ang sasamahan nyo itong remnant church na ito. No? Kaya may mga anak ng Diyos pa, kaya nga patuloy tayo nangangaral, Brother Robert. Tama yan, kapatid. Ang Seventh-day Adventist Church. Marami pa siyang kawan na nasa ibang kulungan na dapat dalhin sa isang kulungan sa ito. isang kulungan, sabi sa John 10:16. At magkaroon ng isa lamang pastor. At isang Tama pastor. yan. Okay, so maraming salamat at sana po ay naunawaan nyo at naliwanagan kayo sa ating message ngayon. Hindi po ito pagyayabang, kundi ang Diyos ay nagbangon ng isang bayan sa huling araw na ito para dito ho tayo pagsamasamahin, maglingkod tayo. At ito po ang misyon namin, ipangaral at hagilapin po ang mga anak ng Diyos na nagsipangalan. Okay, salamat. Batiin ko lang tong pinanggalingan ko kahapon sa Park Homes Seventh-day Adventist Church sa Tonasan, Muntinlupa. Ang Arnold Cajes, Beth Cajes, Ronnie Asis, Queenie Labanan, Nilo Legarda, Makatubal, at si ating elder doon, si Elder Edwin Cochonco, at ang Baladra family. And salamat din sa kanilang support sa ating radio. Amen. At sana tayo makabalik sa kanila at sila ay patuloy na sumuporta sa banal na gawain ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat at tayo po ay mananalangin, Brother Robert. Okay, tayo po'y manalangin.
Maraming salamat dakilang Ama sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal at patuloy niyong paggagabay sa mga nalabi. At Ama, ninanais mo lamang na ang mga nalabing ito ay magpahayag pa ng kabutihan Yes, at Lord. pag-ibig mo upang sa iyong pagbabalik sa ikalawa ay walang mawaglit at walang mapahamak sapagkat minamahal mo po ang iyong mga nilikha. Tulungan po Ama ang aming mga tagapakinig na patuloy at huwag huminto sa pagsasaliksik sa katotohanan. Salamat na ginagamit mo po ang programang Back to the Scriptures, ang DWBL Ama, upang maipahayag ang katotohanan bago matapos ang sanlibutan ito. Ipagpatawad ang aming mga pagkakasala, bigyan kami ng kapayapaan sa gabing ito, sa aming pag-uwi, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan po ng Back to the Scriptures, ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Obidos. Ako po si Brother Robert Aviles. Sister Sheila Torrio po. Bumabati na isang magandang gabi at God bless you all. In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, I seek your face alone. Above you, there's no other who's able to restore my soul. Come and make me to give you all my life, no matter what the cost or sacrifice. Reveal to me your calling, cleanse me from my pride.